Kasi ang babaeng nanganak, kapag dumarating na siya sa kanyang pagle-labor, ibig sabihin ito yung senyales na magluluwal siya ng isang buhay. Amen? Ganon din daw ang mundo natin. Nakakaranas siya ng mga hagupit ng lindol. At balita nga namin ngayon, mga kapatid, sa ibang bansa, yung mga bulkan na hindi nagpuputukan, nagpuputukan na mga kapatid. Gawa ng ang mundo raw natin, nababalutan na ng sobrang init. Di ba ang tao pagka mainit, lumalabas sa pamitan ng mga pigsa, iba yung mga mamaso. So yun po ang tendency, mga kapatid, no? Na ang mundo natin nasa kaya nga tinawag global warming. Talagang papainit na rin, papainit itong mundo natin. At nabasa ko nga kanina sa diaryo, mga kapatid, baka by itong month ng May, abutin daw ng 41 degrees ang init. Parang nagkukumbulsyon na yun Diba? Yung 41, ang pinakanatala, mga kapatid, nung anniversary ng APIA, nandun kami, 38 ang init naman. Grabe talagang sobrang init. At yan ay hindi po isang pangkaraniwang bagay na nangyayari. Ito pala tandaan sa atin na sana, mga kapatid, yung mga kapatiran na nakapakinig ng mensahe, na ma-realize nila na hindi po nagbibiro ang banal na kasulatan. Ang Biblia, langit lupa lilipas. Ngunit ang kanyang salita ay hindi lilipas. Yung mga nararanasan ng tao, lahat po yan ay nakahula sa banal na kasulatan. At ito isang pangulat sa atin, lalo po sa atin, na nakapakinig ng mensahe, mga kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, mas maigi pa nga na hindi natin mapakinggan ang katotohanan Dahil matapos na mapakinggan natin ang katotohanan, at sa huling pagkataon, ito'y ating hindi nilakaran, mga kapatid, sabi ng Biblia, wala nang hain pang natitira sa atin. Diba? Mas maigi pa yung mga nasa dominasyon, mga nasa bus, hindi nila alam ang katotohanan. Pero sa atin na umupo dito, mga kapatid, pagdating ng judgment, pagdating ng paghuhukom, sabi ng Biblia dito, mga kapatid, may paghuhukom. Kung ang mga anghel na hindi pinatawad ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Bible, yung binasa na, for if God spared the angels, kung ang anghel nga ay hindi pinatawad ng Diyos nung sila nagkasala, bago sabi ng Biblia, but cast them down to hell. Amen. Inilagay sila doon sa prison house, mga kapatid. Amen. At nag-aantay na lamang sila, mga kapatid, ng dakilang paghuhukom. Pagdating ng araw, lahat ng tao, mga kapatid, ay tatayo sa harapan presensya ng Diyos. At hahatulan niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. Sabi nga ni Pastor Lee, talagang mabigat maging bride. Mabigat talaga, mga kapatid. Sasabihin ko na inyo, mabigat talaga. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, binigkas sila magkakaroon ng bride. At magkakaroon to, mga kapatid. Amen? Hindi naman natin sila kilala. Amen? Pero tayo nananampalataya na isa tayo sa bilang na yon. Amen? Dahil ang qualification ng bride ay katulad rin ng foolish virgin. Alam naman natin yan. Diba? May dalawang virgin na nag-aantay sa Matthew chapter 25. Para sila nag-aantay sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi po ito unbeliever. Hindi po ito manginginom na wala mang pakialam talaga sa pagdating ng Panginoon. Yung binabanggit sa Matthew chapter 25 na 10 birhen, yung 5 mangmang, 5 matalino, yung 5 mangmang doon, mga kapatid, nag-aantay din sa pagdating ng ating Panginoon. Pero pansinin niyo, mga kapatid, pare-parehas ng mga birhen. Ibig sabihin ng birhen, mga kapatid, hindi sila nadumitan ng sanlibutan. Malinis sila sa harapan ng Panginoon. Yun ang qualification ng foolish virgin. Ang bride at ang foolish virgin, parehas na tela lang ang pinagtabasan sa kanila Di ba? Parehas sa qualification, banal sila. Dumaan sila sa justification, naniwala sila sa Diyos, na banal ang kanilang buhay. Paano tayo ngayon nasa mensahe, mga kapatid, nakapakinig ng mensahe, at ang buhay natin ay hindi natin pinababanal? Ano kaya? Nasa ang kategory kaya tayo? Nasa foolish virgin kaya? Nasa wise virgin kaya, mga kapatid? Ang tatlo, alam niyo kung ano yung tatlo, mga kapatid? Yung wicked. Yun ang mamigat doon, mga kapatid, yung mga wicked, mga kapatid. At ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, souls that are in prison now. Ang niyo, mga kapatid, yung binanto kanina, saan huling nangaral si Kristo, mga kapatid? Yung binasa din kanina. Di ba siya'y huling nangaral, mga kapatid? Alam natin si Kristo, mga kapatid. Ang tao, pag namatay siya, katawan niya lamang ang namatay, pero ang kanyang kaluluwa, kung saan discretion nito, papatol siya. Amen? At sabi ng Bible, ang huling ministeryo ng ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, nung siya'y nangaral doon sa mga taong di na maliligtas. Amen. Wala nang kaligtasan. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng ating Panginoon na pangangaral, nung siya'y nasa lupa, may kaligtasan di ba? May pagkakataon pa, mga kapatid. At mamaya, sabi ni Brother Branham, mga kapatid, ito ang nakatakot dito, mga kapatid. Kaya medyo kurutin natin ang ating sarili. Baka isa tayo doon sa mga kaluluwa na nakakulong doon sa
sa kulungan na ibinilanggo, mga kapatid, na kahit anong gawin natin pangangaral, ay wala nang pagbabago. Kasi ang huling yugto, mga kapatid, ng pangaral ng ating Panginoon ay doon sa mga kaluluwa na kahit anong gawin mong pangaral, hindi na talaga sila magbabago eh. Wala nang kaligtasan. Okay? Sabi dito ng ating prophet, at ini napakaganda. Napakaganda pero nakakatakot. At hindi po ako masasabi ito kundi ang propeta. Sabi dito ng ating prophet, at nang si Jesus ay mangaral, matapos na siya itakwil na ng mga tao na may posibilidad na maligtas pa. Sabi dito ng Barbanam, remember, tandaan nyo, when he was preaching, nung ang ating Panginoon ay nangangaral sa lupa, there was a possibility of anybody being saved. May posibilidad na may maligtas eh. Diba? We don't know who they are, they're predestinated. But he continually preached. Pero hindi raw natapos na nangaral ng ating Panginoon nung siya'y namatay. Bakit daw? But after the days of his preaching, nung matapos daw na siya'y mangaral dito sa lupa ang ating Panginoon, meron one time, mga kapatid, ito ang dinibati ko doon nung bago-bago lang ako mensahe. Sabi niya sa akin, ano ba si Kristo'y napunta ng impyerno? Ang isip ko nun, mga kapatid, ang mapupunta lang sa impyerno, yung mga masama. Sabi ko, imposible ako naniniwala, sabi ko sa kanya. Pero nung binasa niya sa akin sa banal na sulatan, na ang huling ministeryo ng ating Panginoon, nung siya'y nangaral doon sa kailaliman, punta siya ng impyerno eh. Nangaral siya doon, mga kapatid. Pinagtuhanan niya, alam niyo kung anong pangangaral niya, mga kapatid? Ipinakilala niya ang sarili niya, mga kapatid, bilang siya ang pangangaral ng mga propeta ng unang panahon. Amen. Siya ang nagpatuo na si Noah ay tama. Siya ang nagpatuo si Abraham ay tama. Siya ang nagpatuo, mga kapatid, na si Moses ay tama. Pero ang tanong, mga kapatid, nung pinatutuhanan niya na siya ay tama, mga kapatid, doon sa mga taong nakakulong, ang mga tao ba'y may kaligtasan pa? Wala na po, mga kapatid. Kasi sila'y nakatali na eh. Amen, ang pagkakatalaga sa kanila ay doon sa impyerno. Sabi ng ating papi dito, but after the days of his preaching, matapos na siya mangaral, his ministry continued on. Ang kanyang pangangaral ay nagpatuloy. Because the last group, sapagkat ang huling grupo na kanyang pinangaral ay mga kaluluwang nasa impyerno. Nasa impyerno At alam naman natin, mga kapatid, mamaya magugulat kayo, sabi ni Barbanam, hell is the greatest here on earth. Ang impyerno raw ay binubuo dito sa ibabaw ng lupa. One time, si Brother Branham ay nagkaroon ng pangitain. Kukwento ko lang sa inyo, mga kapatid. Nung bara siya, I think 14 years old siya, mga kapatid, siya nabaril ng shotgun. Nahalos ikamatay niya, mga kapatid. At ang sabi sa kanya ng doktor, yung kanyang dalawang paa na naapektuhan ng mga shot nail ng shotgun, puputulin. Sabi niya, mahabag ka, Panginoon, ayoko maputol ang aking paa. Kaya sabi ng doktor sa kanya, sige, pabayaan na lang muna natin. Hanggang sa dumating ang time, lumala yung sakit ni Brother Branham dahil dun sa mga tama ng baril niya dun sa paa. At nangyari, mga kapatid, halos naubusan na siya ng dugo, nagkaroon siya ng vision, ng pangitain. Hindi ko nababasahin, kwento ko lang sa inyo. At habang nandoon siya sa ospital, mga kapatid, nauubusan ng dugo, nagkaroon siya ng pangitain. Alam niyo kung ano yung pangitain niya, mga kapatid? Naramdaman niya sa kanya sarili na siya'y bumabagsak ng walang hanggang pagbagsak. Sigaw siya ng sigaw. Sabi niya, tatay! Nararamdaman niya, pabagsak siya ng pabagsak, mga kapatid. Sabi niya, tatay! Walang tatay doon, sabi niya. Sigaw siya, nanay! Walang nanay doon. At yung binigkis niya, mga kapatid, sabi niya, Diyos ko! Wala yung Diyos na sumasagot doon. Hanggang sa patuloy na pagbagsak ng pagbagsak, mga kapatid. Hanggang sa papalapit doon sa lagar pa kanya, mga kapatid. Nakakarinig siya ng mga tao. Yung mga nag-uungol ang mga tao, mga kapatid. At habang narinig yung mga kapatid, may mga tao siyang nakita doon na mga naka-make up, mga putulang buhok, mga babaeng, mga kapatid, na mga worldly, mga babaeng, mga kapatid. So, nung makita niya yung mga kapatid, sabi niya gano'n, iba raw ang pakiramdam doon, sabi niya. Mas mabuti pa raw doon sunugin kang buhay kaysa mapunta ka doon dahil ibang pakiramdam raw doon. Hindi raw ma-explain kung ang pakiramdam doon, ilalim doon, sapagkat, ayun nga, sabi niya nga mas maganda pang isipin niyo lang yun, mga kapatid, mas maganda pang sunugin ka ng buhay kaysa maramdaman mo kung anong pakiramdam doon sa ilalim. Grabe raw talaga, hindi lamang siguro kawa ng sinusunod, kundi pati yung kalooban niya, mga kapatid, hindi. Sabi nga ni Barbanam huwag niyong sain na mapunta doon sa lugar ng baba. Dahil hindi niyo maipapaliwanag kung anong klaseng kalungkutan meron doon, mga kapatid. Diba? Kaya nga ang mga tao ngayon, diba, pag nadesperado ang tao, napakamatay, para migsan yung kanilang kalungkutan.